Maraming salamat muli. Magkita-kita pa tayo. Tuloy ang laban. Tama na. Wakasan na. Marcos Rizal! Weekend at patuloy-tuloy yung Salmo 109, ang talata ay 8. Ipanalangin natin ito. Yan. Yan ang ipapanalangin natin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Yes! Ayan na si Bintag, like and share. Ayan na, dumating na si Bintag, si Tiroy, like and share. Banti. Dito na lang tayo, bro. Baba na lang tayo, stage daw. Stage ko lang. Hey! Kasali ako. Okay, ayan. Dali mo na yan. Saan tayo magpunta? Saan lumayo? Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Salot! Marcos Salot! Marcos Salot! Marcos Salot! Salot! Magnanakaw sila. Katulad ang pinanggit ko, yung ko na nga na makipag-away pa doon. Tsaka lahat naman ng mga pulis ng Cebu, tumatapik naman eh. Tsaka sinasabi na kasama nyo kami, pasensya lang, nautusan. Umuwi na kami. Nandun na kami sa parang kapihan. Nandun yung mga kasama nagmotor, tapos namigay ng pagkain. Bigay na kami ng pananalita, paalaman na. Mga 10-15 minutes, lumusog yung mga pulis na naman. Hindi daw pwede walang ma-aresto. Kinuha nila yung mga motor, tapos kinuha nila yung nag-aresto sila ng mga, nung una ata, 7 tao eh. Tapos ang nangyari, 3, binakawalan yung 2, naiwan si Junavines. Parang
ano eh, alog pa nga dito yung kalye, yung mga motor, wala naman sa kalye. Inurong nila yung mga motor kung sa mga kalye mismo. Pinapaliwanag na nasa kanila yun eh. Kaya grabe talaga, grabe. Sir, totoo pala yung sinasabi na yung 4 na motor dinala sa gitna sabay sinabi na obstruction. Si apat, 10. 10. Pinalita kasi 4 na. Na-video kayo, sir? Na-video kayo? Hindi namin nakita, nasa loob na kami nagkakape, tapos yung mga tao iba kumakain. Kinuha daw yung mga motor, tapos nga nilagay dun sa ano, sa kalye mismo. Pero sir, Ansi po, di ba may CCTV yan? Baka makakita Meron, at saka kaso. sa totoo lang, paano obstruction yung wala kang tao na nung umaga dun. Anong ni... Tapos doon sa kabilang kalye, may mga truck tsaka coaching nakaparada, hindi naman nila hinuli. Tungkol po ba si Governor Balicuato, sir? Sa nangyari at sa... Hindi ko alam kung ano yung aksyon ni Governor Balicuato. Pero nung hapon kasi, the day before, parang sinasabi niya, sana ano daw, yung rally nga, parang may gano'n siya statement eh. Ako naman, sinagot ko na kagad yun na papayapa to. Hindi naman pwede dahil gusto mo magpakitang ayos ang bansa, eh ayaw mo nang magpaiwatig sila ng kanilang mga sentimento. Magpaiwatig ng kanilang nararamdaman. Kaya yung mga taga Cebu, talagang ano eh, yung isa nga doon ano, magaling eh. Kasi yung motor niya may sound system pa. Na tunugan niya ata parating yung polis o nakita niya, nakatakbo siya kakaagad. Ay, hindi man lang siya muna nag-video para kahit pa paano may evidence. Eh kasi yung motor niya kukunin niya, kawawa yung mga taga kasama natin. Kaya nga yung naging stand ni June, o sige pwede na, paparesto na lang ako, wala naman siyang violation. Sunod na lang para Napa-arresto ka talaga, sir? Siya, yung ano, ako ayaw nga ako arestuhin eh. Reject ako, reject. overqualified daw ko. Patay. Pero overqualified kayo, sir. So anong update doon? Anong update na, sir? Anong update ko doon sa nahuli na? Si June Abines nakawala lang kanina. At yan, Hindi ko nga maintindihan dahil ang kaso sa nung nalaman ko nung gabi, BP 880 illegal assembly. Na sa tingin ko, wala naman yun kasi paano illegal assembly tapos na nga kami doon sa ginagawa. Ang sinabi sa akin nila isang kasama natin, ano daw? Obstruction. Ikaw ba? Obstruction na daw. Pero we can consider naman 880 kasi di ba maliwanag naman sa ating constitution na we have a right to a symbol in petition the corrupt government of the state. So we cannot consider Saka that makikita mo yung buong pwersa ng gobyerno. Nandun yung police, nandun yung regional police, nandun yung LTO. Hinuhuli yung mga motor ha. yun nga, Talaga sir. Parang pinapahirapan. kalaban po nila, sir, mga mga kalaban ng bansa. Oo. Mamamayan tayo ng bansa na naglalabas lang ng damdamin kung ano naramdaman natin sa mga kawan. Again, in fairness, naawa ko dun sa mga pulis. In fact, may official pa nga dun. Sabi sir, Duterte kami. Hindi namin makakalimutan yung ginawa niya para sa kapulisan at sa bayan. May mga ganun ha. Tapos may mga tumatapik na mga ano. Naiintindihan ko, naawa din naman ako. Yun nga, sana umabot na rin sa punto na talagang malawakan na yung hindi pagkilos ng pulis para sa pagsunod sa illegal na order ng administrasyon to. Sir Mike, mabilisan lang po. Oo, Sa akin okay. po ng ABS-CBN. Sir, just kindly explain to us ano po ang program na mangyayari po for today, sir? Actually, yung ground commander dito, San Siklasi, di ba? I know. Anyway, nagtawag kami dito dun sa pagkilos ngayon at ito resulta na rin nung nangyari dun sa impeachment case na talagang hindi nila tinanggap. At ito'y patuloy namin pagpapahiwatig sa galit namin sa kuraputan na nangyari at korupsyon sa bayan at ang paniniwala namin at ang sinasabi namin, ang Pangulo mismo ang siyang mastermind ng korupsyon ito. So yung impeachment case namin, hindi nga nila tinanggap kung nakikita ninyo. So patuloy ito, hindi lang naman ngayon, patuloy kami na magtatawagan at hindi nakukulong yung mga dapat makulong sa gobyerno ito. yes. Sir, nagkaroon po ba kayo action regarding sa ano ng secretary yung hindi niya Kaya itong regon to, gagawa kami ng aksyon sa Secretary General's Office na hindi nila pagtanggap. May mga nagsasabi, kasi daw hindi namin iniwan. Paano namin iiwan? Naka-video yun, nakita yun na maraming tao. Pinipilit namin na kahit na doon lang sa frontes ng Kapit Island, Kapit. Kaya ito, patuloy kami kikilos para dito. Pangalawa, kasama doon sa impeachment case yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. At hanggang ngayon sinasabi namin illegal yun. Kidnapping yun, hindi dapat nila ginawa yun. At ang ginawa nilang pagkilos na yun 2023, ilang taon, higit kumulang 5 taon na wala lang tayo sa ICC, talagang pinlano nila. Alam mo, dito sa bansa natin, naintindihan natin, may mga ginagawang pagkilos, may ginagawang kaso.
Pangulong Erap kinasuhan dito, kinulong sa veterans. Pangulong GMA kinasuhan, quit dito, kinulong sa veterans. Ito lang ang katangi-tangi sa Pangulong Duterte na inilabas nila doon sa ibang korte, banyagang batas na meron naman dito. Masyado nilang ginigipit yung tao na Pilipino na dapat ay hindi pinayagan natin ng ganito. Dahil tayo may sariling batas, may sariling soberanya, at higit sa lahat, may korte tayo. Hindi dapat pumayag ang Korte Suprema dito. So Sir Mark, ito po ang overall message natin kaya tayo may motorcade today. Saan po ang punta ng grupo sir? Susundan ako, taga-sunod lang ako dito eh. May mga ground commander kami, may grupo rin kami sa SMOA, may grupo din dito. Si Placido ba? Ang ano natin dito, no? Ground commander na nandito, at saka si Colonel Metran. Dalawa sila yung susundan namin. Ilan po inaasahan natin sir na makikilawak po dito sir? Hindi namin actually alam talaga. Panawagan namin to, may mga organized at punta. Nakita niyo naman sa kabila may dumating din. Palagay ko, dire-diretso to. Kung hindi lang ngayon, kundi sa darating na panahon, kung saan kami mapunta, kung kinakailangan punta namin sa Forbes Park, sa dalahan ng pera, o sa Malacanang, kung saan ang pumupunta yung korupsyon, pupunta kami doon. So sa ngayon po sir, one last question na lang. From here po, kayo po iikot sa EDSA, main point. EDSA talaga kami. Yung point of convergence, again, sa ground commander namin pinapaubaya. Katulad na nangyari sa Cebu, ayaw namin masyadong malaman eh, kasi ginigipit na talaga yung mga tao. In fact, may order ngayon na gigipit na naman daw itong gagawin namin ng Saan? Marang-harang. Ano kung may kotse din? Banggaan na lang. Ito po bang PNP sir ay hinaharap po kayo sir sa inyo? Hindi naman, pero may mga nakita kami mga orders na nilabas sila. Hindi namin alam kung totoo yun. About the cars, the motorcycles, sana wag naman. Ano po order yun sir? Na may katulad ng ginawa na Cebu, may ORCR, tapos kasi diba, motorcycle ka naman ito eh. Susunod kami sa traffic regulations, at susundan lang namin yung traffic law. Wala kaming gustong panggulo, mapayapa to, at gusto lang namin sabihin sa taong bayan. Palagay ko naman, hindi lang sabihin sa taong bayan, kami na kumakatawan sa sentimiento ng taong bayan, na nakita naman natin sa mga dumating na panahon, negative 50 na ang Pangulo, galit na ang tao. At itong mga taong kasama namin dito, ang kumakatawan lang sa sentimiento. Sir Mike,